tayo sa Robinsons Magnolia kasi na-invite tayo ng mga estudyante ng Adamson. Nakita lang nila ako sa isang group ng mga resource speaker and hopefully maging maganda yung mga pag-usapan namin today. Pero syempre bago yun, mag-aayos muna tayo ng buhok. Ayun, syempre may tao pa dito sa CR, so improvise. Salamin na lang. Narinig yata ako nung nasa lobby. Oh hell no! Dito kanina kaya bigla niya binuksan yung CR. Kaya nakapasok ako. Pero anyway. Hanapin na natin sila. Hindi ko pa sila nakikita. Actually. Yun. So medyo napurnada lang kasi doon pala sila sa third floor. Dalawa pa lang Starbucks dito sa Robinsons Manila. Ay, dito sa Robinsons Ermita. Ay, dito sa Robinsons Magnolia. Oh my God! So, pumunta kami ngayon sa third floor kasi mas tahimik daw doon. And mas makakapag-interview kami na naman. Meet together, favorite kainan ng aking misis. Habang nagtatalo sila kung ano magiging setup. So maghintay-hintay muna kami dito. Halo, di ba meron silang mic? Ako wala akong mic. So hintayin natin. Nagagalit ka sa akin kasi masaya ako. Thank you sa inyo. Thank you po. Thank you. Yan. So ito yon yung Starbucks. Tapos na yung interview. And hopefully, yan. Bigay. Hopefully, kahit paano nakatulong kami sa kanila. Shoutout sa mga girls ng Adamson Marketing Management Course. So, Prop, ipasa mo na sila. Ngayon ko lang napansin, meron palang maze. Meron palang maze sa Robinson na may R. So, tingnan natin or kung maliligaw ba tayo dyan. So, okay, yun na nga. Nakita naman natin. Na-interview tayo ng mga taga-Adamson. And thank you mga taga-Adamson for trusting me na maging part ng project nyo and makapag-share ng experiences natin. Well, anyway, ano ba yung mga tinanong nila sa atin? Yun yung pupuntahan natin kasi nakita nyo kanina, nagkita-kita kami. Then, ano ba yung mga tinanong nila sa akin? So, basically, mga questions lang naman related sa marketing. So, yung unang tanong nila sa akin is, what is marketing as a career? Ang marketing kasi ang marketing kasi masyadong malawak. I don't know kung bakit merong marketing management na or may ganito na specialization, pero nung panahon kasi namin, marketing, diretso lang yan. Ang marketing kasi pagdating sa career, rewarding yan actually. Pero, matindi rin ang competition dyan kasi maraming gumagraduate ng mga business and especially sa marketing and maraming pumapasok dyan. Pinaka-challenging dyan is paano ka mag-make ng pangalan mo for yourself. Pero as marketing per se, hindi lang natatapos sa pagka-graduate mo yung pagiging marketing. It's not enough. So you need to really improve yourself and kailangan lagi kang updated sa mga bagong trends or sa mga bagong kaganapan, especially AI. Marketing now is into AI. So yan yung mga bagay na dapat lagi kang nag-update ng skills mo and yung mga kaalaman mo kasi really tough yung marketing industry but rewarding kapag ka nakilala ka na or napunta ka na talaga doon sa path na gusto mong tahakin. Iba-iba, marami kang path na pwede mong tahakin pagdating sa marketing. Like for example, pwede ka maging marketing manager, pwede ka mapunta sa advertising, pwede ka rin maging entrepreneur. Maraming pwede kang puntahan pagkagaling ka sa marketing. But again, bawat isa doon, kailangan mong i-hone yung sarili mo doon. It's not enough na makagraduate ka lang. Like for me, nangyari sa akin. So, graduate ako ng marketing, tinuloy ko siya sa entrepreneurship, master's in entrepreneurship, and nagtuloy din ako ng education. Yung second question, medyo related siya dito sa pinag-uusapan natin doon sa number 1. What are the opportunities of being a marketing professional? Ano pa yung pwedeng i-improve pagdating sa marketing profession? Ang isa sa mga opportunity, yung technology natin ngayon is advancing, especially yung AI. Very close din ako sa AI because yung work ko sa isang BPO
is connected sa AI, and nakita ko na ginagamit na sa customer service. So makikita natin sa ibang bansa like the likes of Elon Musk o sa the likes of mga Amazon, talagang ginagamit na yan. And I think yan yung opportunity na hindi pa naman 100% na ma-maximize ng marketing industry. But in the future, yan yung nakikita ko na magiging isa or actually partner ng marketing, or parang can't live without yung AI. So, abangan natin yon in the future. And so, yung third question nila is, ano ba yung mga challenges daw as a marketing professional? Siguro nabanggit ko na nga kanina na bukod doon sa kailangan lagi mong hinuhon yung iyong skills, so kailangan lagi kang advance, laging updated sa mga new trends. Siguro ang isa sa mga challenge or sort of makaka-apekto, hindi naman threat, parang challenge lang. Pwede na! Pagdating sa marketing profession is really, aside from having this marketing technical knowledge, so kailangan mo rin ng technical knowledge. When I say technical knowledge, is technology. Hindi ka lang dapat sarado now dun sa marketing, like sa doing business, promotion, digital marketing. Hindi na lang digital marketing eh. Based dun sa naging experience ko, nakita ko na kailangan mo rin to understand coding, to understand itong mga ginagamit ngayon ng mga tools, especially yung ginagamit ng mga virtual assistants ngayon, yung mga Canva, iba pang tools like yung mga film editing tools. Kasi isa sa kalaban ngayon ng mga marketers is yung mga wala namang marketing background but they are able to get marketing clients, able to land marketing jobs because they know how to use these tools and they understand paano nagagamit yung technology sa marketing. So nakita natin no, na hindi mo kailangan graduate ka ng marketing para magawa mo yung mga ginagawa ng marketer. If you understand the tools, and especially now sa panahon natin, kahit sino pwedeng makapag-aral nung gusto nilang pag-aralan dahil lahat yan available online. Hindi kagaya nung mga 2009 yung panahon ko noon. So weird. Or 2006 na yung internet is just a tool, hindi siya ganun ka-reliable. So, kailangan mo pa rin mag-research sa library. Give you a good example. So, I have a friend na VA siya. So, ang background niya is in medical. Pero right now, marami siyang client na kumukuha sa kanya ng digital marketing. And especially, marunong din kasi siyang gumawa ng website. Isa pa yan. So, yung mga website tools, kailangan mong pag-aralan yon, like Figma. So, you have to be updated. Yun nga, you have to always be updated. Kasi kung hindi, may iwanan tayo mga marketers, especially nung mga magagaling dun sa mga field na yon, and kahit wala silang marketing experience. So, yun yung challenge for me. So, yung pang-apat na question nila is, paano daw mabuboost ng mga entrepreneur yung marketing profession? Well, actually, entrepreneurship is also, we can say, part ng marketing, or marketing is part of entrepreneurship. Ang maling perception ng mga tao pagdating sa marketing, lalo na yung mga nag-enroll sa marketing ngayon, tandaan nyo guys, hindi porke sinabing marketing is promotion, o yung mga advertisement, digital marketing, content creation, hindi dyan na natatapos yun. Actually, yung marketing very wide or malawak yan. Malawak yan. What in the wide world? Kasi ang sakop niyan is really, pag nanegosyo, you have to understand how to manage, you have to understand how to read financial statements, you have to understand how to analyze data, yung analytics skills nyo, kailangan meron kayo. Kasi technically, marketing is doing business. Kaya nga marketing, di ba, in Tagalog, ano ba yung market? So, parang palengke, merkado, so pamamalengke. Kailangan yung malaman yung lahat ng aspeto ng pagnenegosyo. Kung ikaw ay entrepreneur, ano yung magiging impact mo sa marketing industry is, kung meron ka mga tawan, or especially meron kang tao under marketing, expose mo sila sa mga financial analysis, sa mga analytics, how can you better market a company or a business or a product or a service unless you know fully how the entire business works. Kasi kung hindi mo naintindihan, part lang, so nakatago sa yung information sa operations, hindi mo alam, you will be having a hard time marketing that business. Well, yung last question nila, sort of nagtatanong sila, how can you improve as a marketer? Well, babalik tayo sa number 1. So, sagot lang doon is you have to continuously improve yourself. So, kailangan lagi kang ahead doon sa mga trends, kailangan lagi kang ahead sa technologies. Ang isa pa sa importante is you have to improve your leadership skills. Kasi kahit wala kang tao, you have to lead yourself. I have mga marketing mentors, or I have mga mentors na magagaling sa marketing na I totally respect. Na hanggang ngayon, nakikita ko sila, pag nakikita ko yung mga ginagawa nila, na umahanga pa rin ako kasi very
very disciplined sila in their profession, and you have to have your focus. Kasi nga, marami tayo sa marketing di ba? Maraming mga professional sa marketing, sabi ko kanina. Then, if you want to be known sa marketing, you have to have a parang target. Saan ba ako makikilala? Hindi pwedeng sabog-sabog na magaling ako dito, magaling ako dyan. Hindi, wow. Kilala tong tao na to pagdating sa customer experience. Kasi kapag ka ganun ka, meron kang specialty sa marketing, yung mga companies or yung mga network mo is a marketing in the future. Kapag ka naisip yung, okay, itong company to or itong client ko na to, kailangan nila dito ng improvement ng customer experience, then they know that ikaw yung pupuntahan nila. Ang labanan din sa marketing industry, very competitive. Like, syempre mga marketers may konting pride yan na, Alam ko yung mga sa business and I know everything. So, alam ko na yung kaya mo, kaya ko rin. So yun nga yun, papasok tayo dun sa sinasabi ko kanina na you have to have a specialty or have to have something that you will be known for or you will own. Yung i-own mo sa sarili mo na, okay, ako magaling dyan sa part na yan. So I am confident that I will be the one to be able to bring that to your company or give results to your company pagdating dito sa forte na to ng marketing. So, yun guys. So, yun yung mga naging tanong nila sa akin. Marami kami napag-usapan. Pero 5 lang muna kasi masyado na mahaba yung video kapag sinagot natin lahat. But at least yung mga importanteng questions nila sa akin, shinare ko sa inyo. Thank you doon sa mga nag-interview sa akin from Adamson, and thank you doon sa marketing professors ng Adamson for giving me or trusting me or giving me the opportunity na makapag-share sa mga estudyante nyo. Well, yun muna for now. And if nagustuhan nyo itong pinag-usapan natin ngayon about marketing or may mga questions kayo, you can just post your questions or comment down below. And kung bago naman kayo dito sa channel ko and you want to watch more or gusto nyong makita yung mga susunod pa nating video, then of course, you are free to subscribe and click nyo lang yung bell button, ilagay nyo sa all, and i-like nyo na rin yung video para mas makita tayo ng iba. So with that, thank you guys and see you sa next video.